Pag-usapan natin itong ginagawa nilang, Fall Guy, parang ginagawa nilang ano 'to, sacrificial lamb, 'no? Itong si Bong Revilla, kita niyo inaaraw-araw na siya sa media tapos talagang agresibo sila. Ipakita sa taong bayan na patas itong gobyernong ito, una. Pangalawa, gusto nilang ipakita sa taong bayan na sila ay ginagawa ang kanilang tungkulin. So patas at nagtatrabaho sila. Yan po ang plano ng gobyerno. Paano nila ipinapakita yan? Dito sa binibilisan nila sa pagkilos at panggigipit dito kay Bong Revilla. Kasi nga naman, obviously, may kaso dati na as far as I know, napawalang sala naman. So easy target siya eh. Una, artista, sikat, pamilyang artista, pamilyang politiko, kalaban sa politika. So, easy target nga naman. Di ba? Naglabas na ng sabina ang Department of Justice laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Pinaharap sila sa February 2 at 12 sa preliminary investigation para sa magkakahiwalay na reklamong plunder. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hinihintay na lang nilang makumpleto ang receiving copies. Eto pinaharap si Bong Revilla next week, February 4 ata. Pero pinaharap din si Jinggoy, pinaharap din si Bunoan. Ang tanong dito, bakit kay Revilla nakakulong agad? Nakikita niyo yung difference? Hindi ako sayon na kinasuhan ang hinahabol ngayon mga senador. Hindi po ako sangayon doon. Kaya lang, medyo nagtataka rin naman ako. Bakit mabilis masyado yung aksyon samantalang meron din namang hinahabol na ibang senador? Ulitin ko, hindi ako sang-ayon na bakit senador ang hinahabol. Dapat ang hinahabol mga congressman. Pero among all the senators, si Bong Revilla ang pinag-initan. Doon pa lang nakakapagtaka na eh. Ba't si Bunuan? Nasa DPWH siya lusot? Hindi iniimbestigahan ng maayos? Laya? Asan ang due process? Kapwa respondent sa reklamong plunder sina Estrada at Bunoan, kasama ang dating DPWH Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at namayapang si Catalina Cabral. Gayon din sina dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Isa pang plunder complaint ang inihain laban kina Revilla, Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Alcantara ang nagsabing nagbigay umano siya ng komisyon mula sa flood control projects kina Revilla at Estrada. Si Bernardo naman ang nagsabing nagbigay umano si Bunoan sa kanya noon ng listahan ng mga proyektong posibleng isingit sa national budget. Kita mo ito si Bernardo, may reklamo din dito, di ba? May kalokohan to. Anong ginawa? Ginawa pang state witness. Party 2 in itself. Ito, isa to sa mastermind, di umano isa ito. Ayan ang dinig ko. Isa ito sa sindikato. Kasabwat ito. Isa to sa mastermind. Tapos siya laya. Siya ang dami niyang nakuha. Nasa bilyon. Hindi ka pwede maging state witness kung ikaw ay isa doon sa mga most guilty. At ang pagkakaalam natin dito, bago ka maging state witness, dapat nasampahan muna ng kaso. At magdi-decide niyan ay ang korte kung papayagan siya maging state witness. Pangalawa, yung abogado daw neto at yung pumirma, di umano, dito sa warrant of arrest ni Bong Revilla magkapatid. Pakicheck nyo nga, totoo ba yan? Ako'y nagtatanong lang. Kasi kung totoo yan, hindi na tayo magtataka bakit mabilis ang usad patungkol kay Bong Revilla. Bakit na-issuehan agad ng warrant of arrest? Pero kung ganun pa man, may kutsabahan, di ba? So tanong, pakilinaw nyo nga, Bernardo. Hindi ba totoo na magkapatid yung abogado at yung pumirma ng warrant of arrest ni Bong Revilla? Di kung hindi totoo, di sabihin ninyo, hindi totoo yan. Pero kung totoo, dapat gumalaw ang korte, hindi pwede yung ganyan. Wala pang pahayag ang mga nabanggit pero dati na itinanggi ni Estrada, Revilla at Bunoan ang mga alegasyon. Si Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory, inilipat na ngayong araw sa Tignan mo, meron pang, alam ko, bawal yun yung mugshot na ganun. Lahat naman sila tinanggi. Si Bong Revilla pinag-initan. Pambihira. Kaya alam nyo, dito to totoo ito. Kaya ayoko maging gwapo eh. Hindi. Oo. Ay kaya ayoko rin maging artista. Target ka eh. Di ba kung artista kang kalaban? Pero artista kang bida. Totoo naman di ba? Wag nga tayo yung gwapo, yan? Pagdating sa malakas yan pagdating sa chicks, sa pansin ng tao, sa sikat. Pero pag kinainggitan naman ang gwapo, tapos ka. Ay nako.
general population. Gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ibig sabihin, inihalo na sila sa ibang preso. Una po, nilipat na po silang 5 yung dinala sa atin matapos ang kanilang Eto, alam niyo yung hindi ko sinasabing totoo yung binibintang kay Bong Revilla, ha? Pero for discussion purposes, kung totoo yun, napakaliit. Pinagpapapansin nila. Parang yung confidential funds lang ni BP Sara na nalustay daw niya. Hindi ko sinasabing totoong nalustay ni BP Sara din yun. Same scenario dito kay Bong Revilla. Pero for discussion purposes, bakit pinapansin nyo yung maliit na confidential funds ni BP Sara, hindi nyo mapansin yung confidential funds ng mga sekretary na napakalaki. Hindi nyo mapansin yung mga confidential funds ni Bongbong Marcos. Dapat patas lang. Ito, pinagpapansin nyo, itong binibintang kay Bong Revilla, isamantalang ang lalaki. Yung mali-maleta lang, magkano laman ng isang maleta? Idini-deliver kay Tambi tsaka kay Pangulo? Ni hindi nyo man lang maimbestigahan? Ni hindi nga mabanggit sa Blue Ribbon? Ulitin ko, hindi naman tayo nagbibintang. Pero patas lang. Padaanin nyo sa tamang proseso. Bukod sa due process, sa tamang proseso. Huwag kayong double standard. Kasi itong ginagawa kay Bong Revilla, napanood namin kay Sara eh. Ganyan din ang ginawa ninyo. quarantine per BJMP policy at sila ay nilagay sa general population sa isang ordinaryong selda kasama ang ibang PDL. Ayon sa BJMP, kasama ngayon ni Revilla ang 6 na persons deprived of liberty na walang kinalaman sa kontrobersyal na flood control project scam. Mga walang kinalaman dito at mga ordinary PDL lang Ano mo, hiniwalay na siya agad, no? Bakit si Dilima ba? din po na low risk lang din. Base sa security assessment, medical assessment at iba-iba pang factors katulad. Hindi ko sinisisi tong BJMP, okay? Kasi utos lang naman sa ibabaw yan. Hindi po. Sinisisi natin, sino yung mainit? Dapat na pinag-iinitan nyo yan sila Bernardo, sila Bonoan. ng legal factors. Kanina ay muling dinalaw si Revilla ng kanyang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. We're praying that he will be safe. Okay. Nakakakain at nakakatulog naman po siya. All I can say is he's coping and napakahirap din po ito para sa aming pamilya and we're all coping. But right now, we're just staying strong as a family. It's hard for me to also express how I really feel because it's a hard position to be in right now. Dumalaw ring muli ang kapatid ni Revilla na si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares at kaibigang si Nino Mulak na nagdala raw ng ensaymada. Si Ninyo Mulak, nagdala na yung ensimada. Hindi, paborito ko, masarap yung ensimada nito ni Ninyo Mulak, ha? Mulak ensimada, masarap. Pag napupunta ako dito sa, hindi ko na ituturo. Kasi bihira ako makita niya. Pero pag napunta ako dun sa mall na yun, sinisiguro kong nakakabili. Masarap. Pinadalhan daw si Bong Revilla. Pwede kaya ako makadalaw dyan, makahingi ako. Pambihira ka, mangingi ka pa ensimada. Para sa kanya, It's okay. It's good. Tingnan nyo ang tanong kay Ninyo Mulak, ha? Tingnan ninyo. Ang tanong ng media kay Ninyo Mulak? It's good, it's good. Wala naman po sinabi, pero malungkot lang siya. Kahit sino naman siguro masikalong. Ano sinabi ni Bong Revilla? Yun ang tanong. Wala naman sinabi, basta malungkot lang siya. Tanong ng media, bakit siya malungkot? Yun, ang utak, no? Yan ang tanong ng media. Bakit malungkot? Sakto yung sagot ni Ninyo. Kahit naman sino ikulong mo, malulungkot. Alam ka na, nakakulong ako! Ang tanga. Buang ka nun. Baka nakadroga ka, baka pag tinanong ka ng baka pag tinanong ka na, bakit ka kinulong? Ay kasi ganito, malungkot ka? Hindi! Baka ngingiwi-ngiwi ka na. Sino mang matutuwa sa nakulong? Mas lalong-lalo na, ito masakit talaga to. Yung nakulong ka na wala kang ginawa. Yung nakulong ka nga na may ginawa ka, masakit na eh. Yung kinulong ka pa nang wala kang ginawa. Matindi yun. Kaya grabe tong pahirap ng gobyerno na to. Palakpakan po natin yung media. Ang galing nung tanong mo.